Unahin ko lang yung assessment lang po ninyo doon sa Day 13 o itong pagharap ng testigo na si Attorney Roderick Wamil mula sa COA. Ano yung inyo pong masasabi po sa kanyang naging mga pahayag? Well, as I have stated before, at the beginning ng presentation ni Attorney Wamil, ang tawag ko dito yung mga inaangguluhan. It appears that si Wamil ay umaanggulo para ituro ang liability o na may liability si Sara Duterte, si VP Sara, doon sa sinasabi nilang pagre-release ng mga confidential funds. And that is expected of the prosecution to do. Kaya marami ang mga tao, including ako, ay we got bored of the direct testimony of Wamil because ang inaabangan ng tao dyan is in the cross-examination. At dito sa cross-examination, dito na lumabas yung mga inconsistencies doon sa testimonya ni Wamil na ang talagang ginagawa niya nung umpisa is to, not just to lay down facts, ang ginagawa niya is to interpret the law. And nung under cross-examination ng depensa at pati ng mga senador, lumabas dito yung mga totoong detalye na bagamat marami silang sinabi, ng bottom line nito is walang nilabag na batas si Sara Duterte doon sa kanyang ginawa. Ang kanilang mga COA findings, ang sinasabing kulang-kulang pa yung mga sinumiting report, does not necessarily translate to a criminal liability. It may be a basis of an administrative liability dahil kulang yung mga dokumento, pero insofar as criminal liability is concerned, wala pa doon. Kung wala ang criminal liability for that, lalong hindi siya magiging impeachable offense or yung betrayal of public trust, kagaya na gustong ipunto dito ng prosecution. Opo, nabanggit po ni Wamil, nasa ilalim daw ng gobyerno o ng COA rules, particular na po doon sa Joint Circular number 2015-01, ang hindi daw pagsumite ng sapat na mga dokumento para i-liquidate yung milyon-milyong pondo ay nagpapakita ng presumption o may sinasabi pa nga prima facie evidence. O ipagpalagay po natin na personal daw na kinabang o ang nakaupong accountable officer. Ano pong tingin po ninyo? Sapat po ba yun, Batayan? That was his interpretation, but under scrutiny, lalo na ng pagtatanong ni presiding officer, Chis Escudero, at nilinaw nila dito na yung sinasabi niyang presumption na yan will apply only once the resolution of the COA has become final and executory. Iba kasi yung word na executory, iba yung final. The final is, it only happens kung if it was subjected to judicial review and nagdesisyon ng korte after 15 days na tama yung interpretasyon nila. And then that's the only time that it becomes final and executory. Yung executory kasi, that means yung decision, automatic yan. Paglabas ng decision, pwede mo nang i-execute. Pero that doesn't mean na if final na ito, hindi na siya po pwedeng baguhin pa. So, sa pagtatanong ni Chis Escudero, lumabas dito na magiging executory lang, matuturing lang nilang may prima facie once the decision of the COA has become final, which it has not obtained sa panahon na hanggang sa kasalukuyan dahil hindi pa pinal yung resolution na ito ng Commission on Audit. Opo, nabanggit ho ng COA witness na puro acknowledgement receipts daw yung isinumiti ng OVP. Sa batas ho ba natin, attorney, sapat na ba ito bilang liquidation na documents? May tuturing natin ang liquidation documents po? Well, Wamil himself explained, siya mismo sumagot na hindi naman nire-require ng batas na official receipt ang isasapit mo, lalo na kung ang pinagbibigyan ng confidential funds ay mga tao at hindi mga supplier na pinagbibilan, hindi mga korporasyon, hindi isang negosyo. Ang impormasyon ay hindi isang negosyo at wala namang resibo para doon. Hindi ka naman pwedeng mag-register sa BIR, sabihin mo na ang business mo ay tagabenta ka ng impormasyon or mga sekreto. So that's ridiculous. Kaya ina-assume ng batas na
sa sitwasyon na ang binibili mo from the confidential agents or impormasyon, hindi ka talaga required na magbigay ng official receipt. Ang kailangan mo lang is an acknowledgement na yun lang meron naman sa kasalukuyan. So, even Wamil admitted na insofar as yung pagbibigay ng tulong o ng reward doon sa mga confidential agents are concerned, sapat na yung kanilang acknowledgement receipts as compliance dito sa COA circular. Opo. At pinuna rin yung paggamit daw ng mga aliases at yung mga code names sa attorney. At sabi nga ng COA, silent daw yung batas, yung circular patungkol nga dito. Tama ho ba, attorney? Sumasang-ayon ho kayo doon sa kanyang sinasabi? That is correct. Tama naman talaga yun. Kaya nga yun ang ginagawa ng mga agencies na meron talaga silang confidential funds. Wala naman talaga nagdi-divulge ng totoong pangalan ng mga tao na magre-receive. Kasi otherwise, you will be putting the life of the people at risk. And the law recognizes that. Kaya nga hindi yan ginawang requirement. Kaya nga umpisa at umpisa pa, sinasabi na natin, there's no big deal about this use of aliases because this is the usual practice. At nung tinanong siya, I don't know kung yung pagkakatanong ni Ping Lacson was accidental lang na nabuksan ito o gusto talaga niya makarating doon sa katotohanan. Pero base doon sa tanong ni Ping Lacson, nung tinanong agad niya about his security clearance, medyo nalito yung si Wamil. But ang punto dito ni Ping Lacson is that hindi mo talaga malalaman yung totoong pangalan ng mga tao because you do not have the proper security clearance for that. Kasi nga, yung pangalan ng mga tao na to, na yung totoong pangalan nila ng mga confidential agents are supposed to be absolutely secret until such time na matapos ang operation. Doon lang mo lang i-declassify o pwede mo nang i-divulge sa public yung mga impormasyon na ito, which will take a long time, kasi delikado yan if you release the names of the people today at kung apektado halimbawa dyan ay mga kakilala nila na mga dating mga active sa CPP, NPA o ano pa mga terrorist organizations, they'll be dead in a couple of days. So that's the reason why the law treats yung ganitong mga matter with absolute secrecy kasi delikado ang buhay ng mga tao. Opo. So, dapat pala, papaano kaya bigyan ng kahulugan yan ng impeachment court? Ibig sabihin, attorney, yung paggamit ng Mary Grace Piatos na pangalan ay hindi po yun issue. Talagang parte po yun, normal po yun na protocol po pagdating dito sa operasyon. Alam naman po yan, even ng mga House of Representatives, na miyembro ng House, na ginawang malaking issue itong Mary Grace Piatos. Kasi nga, sabi ko sa inyo, sa umpisa pa lamang, itong impeachment na to, hindi naman to about legality. This is not about, this is not a legal process, a legal proceedings. It is a political process. At sa sitwasyon na ginagawa ng House noon, nung nasa Committee on Justice pa sila, and up to the present, ang ginagawa nila is a trial para sa publiko, hindi para sa Senado. Ito ay para kumbinsihin tayong lahat base sa kanilang mga representasyon na may pananagutan ang Vice Presidente. But I think they have failed, the prosecution has failed in both courts. Yung dalawang korte sinasabi ko noon, the impeachment court itself sa Senado and the bar of public opinion. Tayo yun. In both courts, I think the prosecution is losing their cases. Opo, para lang sa kaalaman ng publiko din, so maaari ding magamit ito ng depensa na kung saan mismong circular na mismo ang nagsasabi na hindi ipinagbabawal ang paggamit ng Mary Grace Piatos o kung anumang mga code names, attorney. Yes, ayan ang pinupunto ng depensa sa kanilang cross-examination, yun ang lumabas sa mga pagtatanong ng mga senador, and I think this is part of the legal defense ng kampo ni VP Sara Duterte. So, mapapansin ninyo, that's why pati sa list of witnesses, maraming mga witnesses ang depensa na kinuha din from
the prosecution na inadapt nila as their own witnesses. Kaya ako tingin ko yung prosecution ito will even lessen yung kanilang mga witnesses. Pinag-uusapan na nga dyan kung iuupo pa nila si Madriaga o hindi. I hope they do. Kasi kinuha rin siya ng depensa as their own witness. Nilista nila si Madriaga as their defense witness. O nga. Just in case hindi siya presenta. Opo. Kung malinaw naman na walang nilabag ang Vice Presidente pagdating po dito sa paggamit ng mga code names at yung pondo naman ay hindi pa pinalpala yung kanilang desisyon. Although may hinihingi pa silang mga dagdag na mga dokumento, ay hindi ibig sabihin, attorney, na impeachable offense o talagang hindi mapagkakatiwalaan ang Vice Presidente dahil sa mga ganitong mga senaryo po sa kanyang opisina. Hindi po ganun dapat ang magiging issue, attorney. Ama po, because ang linaw-linaw na pinag-usapan na dyan sa Senado, kung walang batas na nilabag, wala kang pananagutan. Kung walang provision ng batas, wala kang criminal liability. So, sa pagtatanong at pagsagot ni Attorney Wamil, I think iyon ang mas na-highlight dito, na wala naman pala talagang nilabag na batas as of the moment. So why are we in the Senate trying this as an impeachable offense? It's because it's a political process. Ang lahat na sinasabi natin noon na itong impeachment proceedings na ito ay pamumulitika lang at hindi ito tungkol sa accountability, hindi ito tungkol sa sinasabi nilang liability. I mean, for example, I'll give you a concrete example. Tignan na, huwag na natin muna puntahan yung flood control. Ito na lang confidential fund. Noong 2025, si Presidente Marcos, meron siyang 4.3 billion na confidential funds. Si Sara Duterte, ang hinahabol nila 125. At 4.3 billion, you have to spend 11.78 million a day para maubos mo yung 4.3 billion na yan. Sa lahat ng pondo ng Presidente ng 2025, nasimut niya yung kanyang confidential funds. Zero. Walang natira. Pero pagdating doon sa ibang aspeto ng kanyang pondo for the Office of the President, 70% lang ang utilization rate niya. So bakit na yung confidential funds naubos mo pero yung all the rest ay hindi mo na naubos, 70% lang ang nagastos mo? Why is there no investigation on this? Bakit walang nagtatanong tungkol dito? Halos pareho yan. Sa opisina ni BP Sara, it will kung 125, that's about 11 million pesos per day. Pareho sila kaya lang for 11 days lang. Yung dito kay Presidente Marcos is 11.78 million for 365 days. So why is no one asking any question? So kung ito ay tungkol pala sa paghahanap natin sa katotohanan. So yan pa lang, isang item pa lang yan ang pinag-uusapan natin. Hindi pa natin pinag-uusapan yung accountability sa flood control. So in that single item pa lang makikita mo that this is not about prosecution. This is about persecution. This is not about legality. This is about politics. Yan ang larawan na malinaw sa mga taong bayan sa kasalukuyan. Oo, kasi kung maalala mo talaga, na last quarter, mula sa opisina ng Presidente, yung pondo nilipat lamang sa Vice Presidente na opisina. Kaya ganun po yung paggastos, mabilis yung paggastos doon. Dahil kinakailangan, huban yung maipaliwanag yun, attorney, na maintindihan po ng publiko, na mula sa opisina ng Presidente, nilipat sa opisina ng Vice Presidente, pero bakit pwede pala yun sa batas na ganun kabilis ang paggastos? Opo, sa batas kasi kapag ni-release ang mga kagaya ng confidential fund, quarterly ang disbursement niyan. Kailangan within 90 days maubos mo yan. Ito nga papasok yung term na unusual. Lagi kasing tinatanong, yung bang pag-ubos ng pera ng within 11 days, is that usual? Yung bang 111 transactions in one day, is that unusual? Susuportahan naman ito ni Wamil. I think sa Kiko Pangilinan nagtanong nun, susuportahan nga ni Wamil na ito ay unusual. Pero hindi tinatanong kung usual din ba na yung confidential fund for a particular quarter ay i-release mo na lamang sa last portion, last 15 days of the year, yung patapos na yung Disyembre, nung dumating yung pera sa Office of the Vice President.
So, it is unusual kung iyan ay ibinigay mo ng halimbawa ay September pa pero ginastos mo ng December. Ay eto, binigay mo na lang do sa Office ng Vice Presidente noong Disyembre at siyempre uubusin mo siya, mayu-utilize mo siya. Disyembre lang kasi hindi mo pwedeng gastusin yung pera na hindi mo pa hawak at that time. So, although it is unusual, pag kinuha mo siya in the context of the how the money was released, when it was released, makikita mo na hindi naman pala siya unusual, that it is actually normal lang because of the time frame within which the money was released to the Office of the Vice President. Pero pilit na kinakalimutan yung ibang aspeto ng kwento para nga mabigyan ng anggulo. Tawag ko nga, inaangguluhan yung mga tanong, no? Pwede mo namang, alam mo yun, parang merong isang babae, sexy. Pero pag humarap, pangit yung muka. So sasabihin mo, sige, kunan natin ang picture, medyo patagilid na lang. Ayan. Para magmukhang sexy pa rin na maganda. And this is exactly what is happening dito sa impeachment. Ano? Dahil kung harapan, tagilid, pangit yung itsura. So, magtatanong ka or maglalatag ka ng ebidensya ng medyo patagilid para hindi masyadong halata. Parang meron kahit wala. Opo. Sa kabuuan po na testimonya ni Roderick Wamil, attorney, sa tingin mo mas nakinabang ho ba yung depensa dito o yung prosekusyon? I think nakinabang dito yung depensa because yung storya ng prosecution na mayroong pananagutan si VP Sara dito sa nangyari sa confidential funds, I think naging mas malinaw sa taong bayan na wala naman pala tayong pinag-uusapan, na hindi pa pinal yung sinasabing findings ng COA, na may mali dito sa proseso ng pag-audit ng COA. Wala naman palang batas na nagsasabi na bawal yung ginawa nila VP Sara Duterte, na kung may pagkukulang man, ay ito ay mga submission lamang ng mga dokumento na pwede pa pala nila na kumpletuhin at hindi pa. A report lamang yung pinaghahanap dito ng mga accomplishment. So, those are administrative matters and doesn't necessarily mean na ito ay mayroong kriminal na pananagutan o may liability. Na ito ay nag-translate automatically into Graft and Corrupt Practices Act. So I think dito sa punto na ito, dahil nga sabi ko nga sa inyo, hindi na Senado ang kinukumbinsi dito Tayo na taong bayan na lang ang kinukumbinsi dito because ang Senado, bago nag-umpisa itong Senate na to, impeachment na to, may boto na sila They know exactly the number. But the people, dito sila naglalatag ng ebidensya para sa atin. And I don't think itong klase ng ebidensya na to will be sufficient to convince the people na tama ang istorya ng prosecution at may pananagutan nga si VP Sara Duterte. Opo. Bago ko ipasa kay partner, at para ano naman po yung inaasahan ninyong magiging papel nitong susunod na testigong haharap na si COA State Auditor Sailin Del Ocampo sa pagpapatibay nga doon sa o pagpapahina ba ng kaso ng prosecution? Pero kung babasihan niyo to kung how the testimony of Del Ocampo started, I think this is how it will end. Kita nyo, natigil agad kasi all she's gonna do is to be identifying more of these documents. Pero mo yung ang bilang nila ay mahigit 8,000 mga pahina ng mga papeles ang i-identify dito. Kung this will be one of the most boring testimonies ever, kung identify mo lahat yung pahina. And to be truthful about it, you don't expect the senators eventually to go over yung 8,000 piraso. Actually, 10,000 pieces of documents nga daw yan na re-reviewin. Inaasahan nyo ba yung mga senador, iisa-isahin pa yan, na buklatin yung mga dokumento. And now, do you expect the public na magtiyaga, na manood, panuorin yung witness nila to go over the documents one by one? Kasi kung ang pinag-uusapan dito, again, are the acknowledgement receipts. Tinestifyan na ni Wamil na hindi naman pala bawal yung sasumite ng mga acknowledgement receipts. Then what are we talking about? Anong punto nito na pag-uusapan niyo pa yung mga acknowledgement receipts na yan? Hindi naman pala bawal na gamitin yung mga acknowledgement receipts. Again, the purpose of the prosecution here is just to demonstrate
makita mo kung paano hina-highlight ni Attorney Kapunan yung mga pangalan na Patty Ting, Andy Lim, Piatos, they're trying to again, inaanguluhan yung mga tanong. This is mudslinging in public using the impeachment trial to create a story when there is none. So, at yun pa rin ang paulit-ulit nilang gagawin. And I think magsasawa yung taong bayan sa ganyang klase ng presentasyon at wala rin silang makukuha that will be useful for the prosecution at this time. Attorney, magandang umaga, si Admar po ito. Kung pagbabasehan natin yung mga nakalipas na pagdinig or sa trial po, no, paglilitis, natukoy ba na talagang si VP Sara ang accountable officer din dito po, if ever man na may kasalanang nangyari? Kasi yun yung hinahanap eh. May ginawa bang kasalanan si VP Sara? If ever man na may mali-mali doon sa liquidation, accountable officer din na maaaring matukoy. Yes, una nga doon pala sa accountability. Ang tanong nga dyan, meron bang accountability? That's the question. Apparently dito sa testimonya ni Wamil, as of today, wala pang accountability. Second question dyan, kung may accountability man, assuming na may accountability, who is supposed to be accountable? Well, doon sa mga pagtatanong sa kanya, sa pagkaklaro tungkol dyan kung sino yung accountable officer, it appears that the disbursing officer, the one who actually signs, who releases the money, who obtains the money from the bank, sila yung mga accountable officers dyan. Kasi lalo pag mag-handle ka ng mga pondo, kaya kailangan mo nga dyan, mga banded officials ang ginagamit mo dyan. So, it doesn't necessarily mean that siya ang head of the agency, the Office of the Vice President, na siya rin yung disbursing officer because there is a separate liability for the disbursing officers na nagpa-process, nag-withdraw ng pera, nag-release ng mga pera. So, it doesn't necessarily translate na kung meron man na liability dito, na ito ay tutungo sa pintuan mismo ni VP Sara Duterte because there may be other officers in the office of the Vice President who may be made accountable for this, not necessarily her. Opo, doon naman po sa pagkakaroon ng confidential fund ng OVP at ng Department of Education po, no? Like halimbawa dito kay Vice President Sara Duterte, ipinaliwanag naman po niya sa mahabang panahon kung saan ginamit yung confidential fund para nga sa paglaban dito sa mga terorista sa CPP, NPA, NDF, mapangalagaan po yung mga kabataan. Sino po yung magdidetermina kung hindi po tama ito pong paglalaan ng pondo para dito sa mga nabanggit na programs ni Vice President Sara Duterte po? Kasi ginagawan din po nila ng issue ito dahil sa history daw. Well, questionable pa na yung history ng OVP na tanging siya lang daw. Well, meron namang dokumento nagsasabing pati si Vice President Binay ay meron din. Pero sino po yung magtatakda ng talaga na pwede o hindi pwede na magkaroon na kasi kabilang to sa kanilang kini-question din po, attorney? Natatawa ako sa mga question na yan, lalo na kung manggagaling yan sa House panel, Because yung confidential fund ni VP Sara in 2023 ay nagkaroon siya niyan because it was included in the GAA. Sila yung nag-approve niyan, nasa budget yan. Later on, nung inaaway na nila si VP Sara, doon lang nila pinagtatanggal yung mga allocation na yan for confidential fund. Hindi lang sa yung binawasan pati nila, pati yung iba pang mga items ng pondo ng Office of the Vice President. So, for you to question bakit merong confidential fund ang OVP, di tanungin niyo yung mga sarili niyo. Kayo nag-approve niyan ng budget. Sino ba nag-submit ng budget to the Congress for approval? It is the President. So, yung dalawang nagtatanong bakit may pondo ang OVP ng confidential fund, sila rin yung may gawa ng confidential fund. So, why are you asking questions na kayo yung nag-create? Diba? So, that is hypocrisy.
Yan ay isang malaking kalokohan. Kung totoo na walang need for the Vice President na magkaroon ng confidential fund, bakit nyo in-approve? Why did you put it there? So, hindi naman yung Vice President ang nagsusumite, nagpapa-approve ng ng pondo ng Executive Department, of which kasama siya. It is the President who submits it to Congress, not her. Okay, so pag naman may mga, yung sa sitwasyon ng 2022, this was by a special request by the Vice President, ni-request ito. And this was endorsed by the DBM to the Office of the President. And the fund was released through the Office of the President. Ngayon, kung kino-question mo yan, then why did you release it? Bakit ka naglaan ng pondo para dyan sa confidential fund? So it's a ridiculous question coming from, if it's coming from the House of Representatives and it's coming from Malacanang. All you have to do para hindi magkaroon ng pondo ang Vice President, not approve it. That's it. Diba? Wala kayong problema. Wala sana kayong tinatanong sa kasalukuyan. Kumbaga, hinahay pa rin sa nabanggit nyo, inaangguluhan, ginagawa ng kontrobersya, no? Pero dito po sa pagiging confidential ng pinagagastusan ng confidential fund, hanggang saan aabot po yung pagiging confidential attorney? Kasi nga, nabanggit ng testigo na lahat daw po ng resibo ay mga acknowledgement receipts lang daw po, no? Kung pagbabatayin mo naman siguro ang explanation naman sa mga nakakausap natin, bakit AR? Dahil para nga maitago din at hindi, nabanggit mo nga kanina, hindi naman lahat kaya magbigay ng mga resibo. Pero ang isa sa mga kine-question din kasi ng prosekusyon at yung sa witness din, bakit kahit yung gamot, bakit AR pa rin? Kumbaga sabi nila AR ang lahat ng mga resibo po. Kaya ang tanong ko, hanggang saan po aabot ang pagiging confidential ng paggagamitan ng confidential funds? Okay, si Wamil mismo, ang sumagot niya, sinabi niya na wala namang pinagbabawal na imbes na pera ang ibigay mo, gamot ang ibigay mo, or other items, kung iyon ang pangangailangan ng tao. The fact of the matter is, the law does not prohibit it. Hindi pinagbabawal ng batas sa kasalukuyan na gano'n ang maging sistema. Hanggang saan ang dulo nito, yung leeway paggamit sa confidential funds? Well, the very term itself explains na mahalaki ang latitude ng officer na may hawak ng confidential funds kung paano ito gagamitin. Kaya iba nga yung auditing rules ng confidential funds. Pag sinabit mo nga sa COA yan, naka-sealed envelope pa yun. Hindi mo talaga dapat agad bubuksan yung mga proof mo doon sa confidential funds. Yung mga pangalan yan involved, hindi mo kailangang isumite because confidential funds operate on a different plane. Iba ang pagtrato o paggamit nitong confidential funds. Kung nais nila ng pagbabago, mas malinaw na proseso dito sa paggamit ng confidential funds, ay dapat baguhin din nila yung batas tungkol dito. Magkaroon ng mas malinaw na regulasyon at ito na nga pati yung pagtayo ni Senator Soto, which I think is improper nung panahon na yun dahil impeachment ito. Pero yung punto niya dito ay kailangan baguhin yung mga regulasyon at yung batas tungkol dito sa paggamit ng confidential funds. But as of today, this is the state of the law. Ito yung batas. Malawak ang latitude ng mga officers na mayroong confidential funds. Kaya nga pati mga LGU, di ba? Yung mga mayor, mga governor, may mga sarili-sarili silang confidential fund. Is it being abused? It's possible na naaabuso yan because of the present state of the law. But as of the moment, this is the law. Itong batas na meron tayo. Kung gusto ninyo na baguhin niyan, magpasa kayo ng batas na klaruhin o limitahan yung mga paggamit ng confidential funds. But again, you need the proper legislators, yung mga tamang mga mambabatas na umupo dyan sa Kongreso at magpasa ng tamang batas at kukulang batas tungkol dito para hindi nga kung meron man ng pag-abuso dyan sa confidential funds ay hindi na mangyari ito. Opo, kung pagbabatayan po natin yung basehan ng pag-audit ng COA batay sa testimonya ni Wamil, nakatutok lang siya doon sa COA, DBM
na Joint Memorandum Circular. No ngayon, tinanong siya sa cross-examination ng depensa at inihayag ng depensa yung dalawang batas, yung sa Revised Penal Code and at the same time doon sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, no, yung tungkol doon sa mga confidential na mga impormasyon na hindi basta-basta na ilahad yan ng mga public officer po. Alin po yung mangingibabaw dito? Kasi parang dito, kung pagpakikinggan mo yung taga-COA, talagang stricto na merong mga ano talaga, no? Mga requirements na kesyo ganito ang sinusunod, ganyan. Tapos meron ding batas na nagsasabing hindi basta-basta yan na ibubulgar po. So, sa mga auditor sa COA, paano po nila ito dapat na i-handle po talaga? Doon lang ba sila mas mangingibabaw ba yung Joint Memorandum Circular o dapat laging isaalang-alang yung mismong batas mismo, attorney? Opo, yung Memorandum Circular, kumbaga, in the hierarchy of laws, ito yung pinaka nasa dulo, nasa ibaba. Ano? Mauuna muna dyan yung konstitusyon, yung batas, yung mga interpretasyon ng Supreme Court bago ito Memorandum Circular. So, yung Memorandum Circular, ang presumption niyan, it is operating within the bounds of the law and existing legal jurisprudence. Kaya kahit na yung, nakita nyo yung naging punto dito ng Chis Escudero kay Wamil, he was citing the jurisprudence na mismo nakalagay doon sa Memorandum Circular na lagi niyang kino-quote. But apparently, hindi siya aware, hindi niya binasa yung portion na yon ng Memorandum Circular na sinasite doon yung requirement ng batas based on a decided case by the Supreme Court. So makikita mo dito yung supremacy ng lahat ng ibang mga batas bago yung Memorandum Circular. If there is a conflict between the Memorandum Circular at sa mga umiiral na batas, yung batas ang mga mananaig. Kung mayroong conflict sa memorandum at saka sa Constitution, yung Constitution pa rin ang mananaig. So, dito sa mga pagtatanong kay Wamil, ay nakita niya at inamin niya rin eventually na wala ngang pananagutan under the law, ano, sa umiiral na batas. Yung Memorandum Circular would be kung meron man na pagkukulang dito o hindi pagkakakomply sa ibang mga requirements, that can become the basis of an administrative liability, but not necessarily criminal. Ano, kasi tinatadhana din ng mismong Memorandum Circular that it must comply with the requirements of the law on Anti-Graft and Corrupt Practices Act and all existing laws tungkol sa maling paggamit ng pondo ng bayan. Opo, dito naman po tayo sa kredibilidad ng witness po, no? Talagang buong pinagmamalaki niya na tanging si VP Sara Duterte lamang po ang merong confidential fund. Now, ngayon, actually, nung bago pa nabigyan ng pagkakataon ng cross-examination ang depensa, kasi alam niyo naman, mahaba yung mga paunang trial days po, no? Lumabas din sa social media itong mga dokumento na hindi lang si VP Sara ang nagkaroon ng confidential fund, pati si Vice President Binay, at ito nga ang na-question sa kanya. Kayo po ba'y nagtaka na hindi niya alam ito pero pasok doon sa sinasabing kailan siya na-assign doon sa grupo na nakatutok sa Confidential Intelligence Fund. Tapos binanggit pa niya na na-liquidate ba ito? Hindi ba dapat siya rin ang nakakaalam dahil grupo nila pasok doon sa period na nandoon siya para malaman? Ang tinanong pa yata itong si Attorney Powa kung na-liquidate, hindi ba mas dapat nakakaalam siya kung naka-liquidate ba yun? Kumbaga dito nabutasan ba ang kredibilidad ng witness, Attorney? Tama po. Siguro ako si Atty. Po, mabait lang talaga si Atty. Po. Kung ako yung nagko-cross-examine sa kanya at ako'y abogado at ako'y tatanungin mo, pagagalitan ko yan Ipapa-admonish ko sa court. Because yung witness, walang karapatan tanungin o cross-examine yung abogado. Yung abogado ang nagtatanong So hindi mo pwedeng tanungin yung abogado regarding the particular question na nire-raise sa iyo. Ngayon, assuming na kung hindi niya nga totoong alam ito pinapakita dito, tama yung question mo kanina, it's about the competence of the witness and credibility. If he is, dahil dito sa mga pagtatanong na to, nakikita ng mga tao ngayon na he is not only not credible,
he is also incompetent. Kahit na kasi ikaw ay hindi mo, sabihin mo na hindi nasaklaw yan ng termino mo, pero sa punto na ito, sakop ito, pasok ito doon sa kanyang termino. Assuming na hindi mo yan naging sakop ng yung pagpasok sa opisina, it is a fact. These things are documented. These are about public funds. Now, kung yan man ay na-liquidate or hindi, the fact na tama yung punto ni Senator Amy Marcos yan, the fact na merong disbursement, na ginastos yung pera na yan, they should have seen that. Kung hindi man yan niliquidate, makikita nila doon sa dokumento ng COA, may pondo rito merong saro ito, may nirelease na pera, nasaan yung liquidation? So dapat sila ang nagtanong noon from the very start na yung pera na yan ay lumabas at hindi siya dapat ngayon nagtatanong kung niliquidate pa ito o hindi. Dapat alam nila yan kung yan ay niliquidate o hindi because the documents will show na hindi yan na-liquidate because lalabas doon, mayroon niyang saro, mayroon niyang release, pero wala siyang liquidation. So I don't know what Attorney Wamil is asking o bakit siya nagtatanong kung ito ba ay na-liquidate. This is something na dapat ay alam niya. So ngayon, na-question pa tuloy, hindi na lang yung kanyang kredibilidad, kundi yung kanyang competence as an auditor. So naging malino palalo sa lahat ngayon na talagang umaanggulo lang siya dun sa tanong. And this is the problem with the witness, trying to prove something na hindi niya pinag-aralan mabuti lahat yung mga dokumento na nasa harap niya. He stated as a matter of fact with certainty na si BP Sara lang ang nagkaroon ng confidential fund na vice president. Apparently, he doesn't know what he's talking about. So he's not a competent witness at all. Opo, and dagdag na lang natin yung typo error na itong dokumento na ito, kung di ako nagkakamali, parang ginamit din sa mahabang panahon sa mga pagdinig. Tapos sasabihin lang niya na typo error. So, parang bumabalik sa kanila ngayon. Like kagaya sa mga audit na parang sabi nga, wala namang perpekto talaga no, ng mga ahensya ng gobyerno. Kung initigrity natin na bakit wala kang liquidation ng ganito, ganyan, hindi agad mapaliwanag. Kasi kahit ngayong auditor, nagkakamali rin. Hindi lang doon sa sinasabing tanging si VP Sara lang. Meron pa siyang dito sa mga typo error. Tapos yung pagko-question din na sunod-sunod parang nabigla siguro siya doon sa sunod-sunod na tanong ng presiding officer doon sa mga inilalatag nila na mga memo, notice of suspension hanggang sa notice of disallowance, pati na yung ito ba ay final, an executory o ito pa ay hindi final pero executory, yung mga ganun po, attorney, natibag itong witness. Opo, mapansin ninyo, hindi ito yung unang pagkakataon na merong typo error. Doon pa lang sa Article 4, takot-takot na yung mga typo error na yan. What is not surprising here, itong mga typo error na supposedly nito, is something na dapat ay nakita ng mga depensa, ng prosecution. 25 abogado yan, kasama yung 10 public prosecutors, 15 ng mga private prosecutors yata. Dami nilang abogado, may mga staff pa na could have reviewed the documents before it was presented. Totoo ba kaya na hindi nila nakita ito? O nakita nito, they refuse to highlight it lang kasi mapupuna. Pero the proper strategy there, kung napansin nila ito sa umpisa pa lang, na may typo error ito, is that they should have allowed the witness to correct himself, doon pa lang sa umpisa. Pero hindi, hinayaan nila ng hinayaan, and yung mga depensa pa ang nakapuna, pati yung mga senador, doon sa mga typo errors na ito na meron doon sa mga dokumento. So this is inexcusable yung sinasabi nila na ito na typo error lang yan. You're creating an error on material points and also on a very important issue because this involves the office of the Vice President. You are televised nationwide. About 10% of the population is watching you as you testify. And then ito ang sasabihin mo sa amin, di ba, na typo error lang yan. Di kung ikaw pala ay nagkakamali, tama yung punto nyo. Di pwedeng yung ibang mga opisyalis ng pamahalaan ay pwede rin magkamali, but that doesn't make them a criminal.
Otherwise, kung ang pagkakamali ay krimen, edi si Wamil ay criminal na rin sa pagkanyang pagtestimonya dito sa Senado. Opo, meron pang nababalitaan tayo, attorney, na ipapatawag din si Mary Grace Piatos. Ano po ang pananaw niyo po ukol dito? And that's a political stunt, you know. Kasi alam naman nila na sinabi na nga ng mga aliases lang yan sa hahanapin si Mary Grace Piatos. And if these are confidential agents, hindi mo sila pwedeng tawagin without putting their lives at risk. Ano? Kung ipatawag yan at confidential agent, tatanong mo dyan, anong sinabi mo? Sino yung mga taong pinangalanan mo? Sino yung mga tinrider mo? Patayin nyo na lang yung tao na yung kawawa naman. Ano? And they will not be able to find this Mary Grace Piatos because how can you issue a subpoena based on an alias? So that's impossible for them to do. Pero it's a political gimmick. Ano lang yan, para kunyari sasabihin, hindi ma-serve yung subpoena kay Mary Grace Piatos because hindi siya totoo. Kaya sabi nga nila, di ba, isa-serve daw sa Office of the Vice President yung subpoena for Mary Grace Piatos. So very clearly, ano lang yan, it's a gimmick, it's a stunt. Hindi yan makatotohanan yung gusto na yan ng prosecution. Opo. Siguro, attorney, huli na lang doon sa desisyon ng Korte Suprema na ibasura yung mga petisyon na kumu-question nga sa impeachment proceedings ng Kamara. Ano pong masasabi po ninyo doon? I expected that kasi nga ito ay masyadong delayed na eh. No? Isinampa nila ito doon sa Korte Suprema pagkatapos pa lamang ng proseso o habang nakabinbin pa sa House of Representatives yung proseso. But the delay in the release of the resolution of the Supreme Court, inevitable na magiging moot and academic talaga. And our Supreme Court naman talaga ay sasampa lang dyan o papasok dito in interpreting the Constitution and the laws. If there is a real issue involved, na hindi pa, na wala ng ibang paraan. Dito meron pang ibang paraan kasi nag-umpisa na yung impeachment proceedings. So talagang inevitable na ibabasura na talaga ng Korte Suprema yan because the challenge was the propriety in the proceedings before the House of Representatives. Nagkaroon lang ng mga addendum yan, inamend lang nila ito kasi yung nangyaring eleksyon sa Senado, yung pag-elect ng presiding officer other than the Senate President, I think those are side issues na nadamay na lang dito sa desisyon ng Korte Suprema by way of supplement. But inaasahan ko na yan talaga ay ibabasura na because the court will seldom interfere in a political process. Isa-substitute ng Supreme Court yung sarili nilang wisdom with the wisdom of a co-equal branch of the government, which in this case is the Senate. Iba po ito kasi doon sa nangyari sa unang challenge in the impeachment, because yung sa impeachment noon, yung sa first case, was about the proper filing pa lamang of the complaint at hindi pa nakapag-convene ang Senado nung panahon na yon. At ang ginawa ng Senado ay ibinalik yung complaint sa House of Representatives. But if in the first complaint ay nag-convene din ang Senado at they take cognizance of the case, I think the resolution of the Supreme Court in the first impeachment case would have been different. Dito hindi ganoon nangyari. Inumpisa ng Senado yung investigation. So I think the Supreme Court would really have to respect the independence of a co-equal branch of the government at hayaan na nila yang magtuloy itong impeachment na ito. Opo, pero hindi naman ibig sabihin na pinapaboran ng Supreme Court ba o baga sinasabi ba ng Korte Suprema na tama yung sinasabi o umanay fishing expedition o mini trial? Wala pong sinabi po ang Korte po doon, attorney? Base doon sa initial na release, hindi ko pa naman nabasa yung kabuuan ng desisyon. Pero doon pa lang sa press release ng Korte Suprema, ito ay dinismiss lamang on the ground that it is moot and academic. They did not pass upon the issues anymore. Ang pinag-usapan lang dito ay may pangangailangan pa ba na desisyon na ito ng Korte Suprema, gayong dinidinig na ito ngayon dito sa Senado. Opo. At ang piniling direksyon ng Korte Suprema ay sabihin na ito ay moot and academic na hindi na namin kailangang desisyonan. So walang naging desisyon on the merits of the case.
Opo, pag may tuturing bang moot na ang isang kaso, masasabi ho ba nating justice delayed is justice denied? Well, in essence, kasi nga yung delay nung nangyari doon sa pagkaka-file nila ng initial petition because it was not promptly acted upon by the Supreme Court nung panahon na yon. Maaari yung iba masabihin na gano'n, ano. Pero ako ang pananaw ko diyan, I think the Supreme Court is just doing their job, ano, as of the moment. Yun ang kayang gawin, and there was no urgency for them probably in their own judgment na desisyonan ito at that particular time. So I think mas binigyan nila ng leeway ngayon ang Legislative Department to sort out its own mess, ano, kaysa mag-interfere agad ang Korte Suprema, because hindi pa naman ito yung pinakadulo nung kontrobersiya na ito, because sabi ko nga sa inyo, mayroong impeachment and there is still the bar of public opinion which can decide this case better probably than the Supreme Court itself.